Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Marcos, Kabanata 6, talata 7 hanggang 13. Sa ebanghelyong ito, matutunghayan natin ang pagsusugo o pagpapadala ni Jesus sa kanyang 12 alagad upang ipakalat, ipamahagi, ituro ang mabuting balita. Marami tayong aral na pupupulot, subalit nais kong mag-focus lamang sa 3 bagay. Unang-una, parang inimbento niya yung body system, yung padala-dalawang pagpapadala o pagsusugo sa misyon. Dito maipapakita natin o makikita natin na ang pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi isang solo na trabaho. Ito ay padala-dalawa upang tayo ay may katulong, may katuwang, may kasama, may karamay. Sapagkat ang trabahong ito ay hindi madali. Kailangan natin ng encouragement sa bawat isa. Kailangan natin din na may katuwang upang mas lalo nating maibahagi ng mas malinaw at maipakita natin sa pamamagitan ng halimbawa ang lahat ng itinuturo ng mabuting balita at ang lahat ng itinuturo ng Panginoong Hesus. Ikalawa, binilinan niya sila na huwag magdala ng anumang bagay sa paglalakbay. Walang ekstrang tungkod, walang ekstrang balabal, walang ekstrang tinapay o salapi sa bulsa. Anong ibig sabihin nito? Ito ay isang pagpapakita at pagsasanay ng buong pagtitiwala at pagsandig sa Diyos. Sapagkat sinabi din nito, ang lahat ng kanyang isinusugo at ipinadadala, ini-empower niya, binibigyan niya ng kapangyarihan laban sa masamang espiritu. Binibigyan niya ng kapangyarihan upang makapagpagaling. At higit sa lahat, binibigyan ng kapangyarihan na magtiis, magtiwala, at umasa sa ipagkakaloob ng Diyos habang ginagawa ang kanyang misyon, habang ginagawa ang pagpapakalat ng mabuting balita. Saan pa ba tayo kukuha ng ibayong kalakasan, ng ibayong dunong? Ito hindi natin makukuha sa mga bagay na meron tayo. Ang ekstrang pagkain, ekstrang mga gamit, salapi o kung ano paman. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa Panginoon na siya mismong magbibigay sa atin at magtuturo sa atin kung paano natin maibabahagi ng wasto, tama, sapat ang mabuting balita. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ikatlo, kapag tayo ay hindi tinanggap, ang sabi ng Panginoon ay ipagpag ang alikabok sa paa at pumunta sa susunod na bahay. Pero sa bawat bahay na ating magpapatuloy sa atin, dalhin natin ang kapayapaan ng Diyos sa bahay na iyon. Ibig sabihin, ang trabahong ito ay hindi madali. Hindi tayo nakasisiguro na lahat ng makakausap natin, lahat ng ating pupuntahan ay madali nating mahihikayat at maisasama sa daan, sa paraan ng pamumuhay na naaayon sa salita ng Diyos at sa itinuturo ni Jesus. Pero ibig sabihin din, sa bawat pagbabahagi natin ng mabuting balita, umiibayo din ang ating kaalaman, umiibayo din ang ating pag-unawa, at umiibayo din ang ating pamamaraan ng pagbabahagi
mas lalo tayong nagiging mas sanay at mas maayos, mas magaling na nakakapagbahagi ng itinuturo ng Diyos. Kasi hindi lang ito salita, dinadaanan natin ito habang tayo'y nagmimisyon. Na-experience natin sa bawat bahay na ating pupuntahan, sa bawat mga taong ating kakausapin, ang patuloy na paghuhubog, pagpapalakas at pagtuturo ng ating Panginoon sa atin. So mga kapatid at mga kaibigan, sana ay maging magandang paalala ito sa atin na sa pagbimisyon hindi tayo nag-iisa. Nais ng Panginoon na tayo may kasama at alam nating kasama natin siya. Di ba nakakatuwa ring isipin na kung halimbawa ikaw at ang iyong may bahay, ang iyong asawa, ay magkatuwang na nagbabahagi ng mabuting balita sa mga kaibigan at mga kamag-anak. At hindi ba maganda ring halimbawa na habang binabahagi ninyo ito, ang pag-asa ninyo ay nasa Panginoon lamang. At hindi man tayo magtagumpay sa lahat ng ating mga makakausap, hindi maantig ang ating damdamin, hindi mababawasan ang ating sigasig, at patuloy tayong magmamahal at magtuturo at magbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Kung kayo po, mga kaibigan, ay nalinawan at napaisip sa pagninilay na ito, muli namin kayong inaanyayahan na samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang Landas ng Pag-asa sa Facebook at i-share ninyo sa lahat ng inyong mga kaibigan. Muli ako po si Joey at pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.